Magandang gabi mga kapatid. Magandang umaga o hapon sa mga kapatiran o sa kanino man na nasa ibang bansa na nakikinig sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at naway tayo gabayan niya sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Tayo muna ay sumandaling manalangin mga kapatid. Dakila naming Ama, salamat po muli sa gabing ito at binigyan mo po kami muli ng oras, ng panahon upang kami po ay muling mag-aral sa iyong mga salita. At dalangin po namin na patnubayan mo kami, dakilang Ama. Bigyan mo pong kapangyarihan ang iyong mga salita upang maging pagpapala sa amin at upang aming magamit ito sa aming buhay Kristiyano. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nababasahin ko ang salita ng Diyos, mga kapatid. Basahin ko muna sa wikang Ingles dahil ang aking Bible ngayon ay New International Version at medyo malalaki ang kanyang titik at babasahin ko mula sa verse 15. Sabi niya, no? Verse 12 pala. 2 Peter chapter 1, reading from verse 12. Ganito po ang ating mababasa. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in this tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me, and I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Or read it that follow cleverly devised stories. When we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. We received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, "This is my beloved Son, whom I love. With Him I am well pleased." We ourselves heard His voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. We also have the prophetic messages as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ito ang salita ng Diyos. Unang-una mga kapatid, sa ating unang pag-aaral sa ikalawang Pedro, ang sulat niya ay kanyang sa makatwid, ang sinusulatan niya ay yung mga Kristiyano, hindi lang sa panahon niya, kundi pati yung panahon natin, sapagkat yan ng Bible, it's a message sa ating lahat na mananampalataya. So sumulat siya, nakatatandaan nyo, sa mga Kristiyano, unang-una na nagkaroon ng mahalagang pananampalataya. Kaya sabi niya, to those, sa verse chapter 1, Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, verse 1, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Sa makatwid, sinusulatan niya ang mga Kristiyano sa kapanahunan niya at sa kapanahunan natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay applicable hanggang sa panahon natin, hanggang sa kahuli-huliang bahagi ng ating buhay kay Kristo.
Yan ang ating batayan at yan ang ating pag-aaralan. Yan ang ating batayan din doon sa langit, sapagkat kaniyang sinusulatan yung mga Kristiyano na tumanggap ng mahalagang pananampalataya. Mahalaga yun, mga kapatid, to receive a faith as precious as ours. Bakit mahalaga yung pananampalatayang yan? Sapagkat, gaya ng nabanggit ko sa inyo noong nakaraang pag-aaral natin, ang pananampalataya natin yan ay mahalaga sapagkat iyan ay isang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong sa tulong ng Banal na Espiritu na ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay nila upang makilala nila ang kanilang pagkakasala at upang makilala nila ang ating Panginoong Hesus. At yan ay pinagkakaloob niya sa mga taong gustong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng udyok ng Banal na Espiritu sa unang buhay nila, upang makilala nila ang Diyos, upang maunawaan nila ang Diyos, upang paniwalaan nila ang Diyos, at upang sumunod sila sa Diyos. Yon ang kapangyarihan ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng mga taong nagising sa katunayan ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng paggagawa ng Banal na Espiritu sa atin. Alalahanin ninyo, lahat ng tao ay gumagawa ang Holy Spirit. Kino-convict tayo sa Kanya, sa ating mga kasalanan na tinatawag na common grace. Ayan ay mababasa natin sa John chapter 16, kung saan ang Holy Spirit ay kino-convict tayo sa ating mga pagkakasala upang tayo ay makakilala sa paraan kung saan ang ating kasalanan ay magkaroon ng katugunan, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So sabi niya, mahalaga ang pananampalatayang yan. At dahil sa pananampalatayang yan, mga kapatid, tayo ngayon ay nagkaroon ng kaalaman sa Diyos, at tayo ngayon ay sumusunod sa Diyos sa Kanyang mga salita. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, nagkaroon tayo ng nakibahagi tayo sa Kanyang kabanalan upang tayo ay magtagumpay at lumihis sa makasalanang sanglibutan ito. Yan ang isang Kristiyano. Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pananampalataya, tinanggap natin siya, at ngayon nakibahagi tayo, hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi tayo ngayon ay nakibahagi sa Kanyang kabanalan upang tayo mamuhay ng banal na pamumuhay, at tayo ay separate sa sanglibutan ito. Hiwalay sa sanglibutan ito. So yun ang Kanya sinabi. And secondly, ang sinabi niya, dapat ang pananampalataya natin ito ay makita sa atin, sapagkat ang pananampalataya, alalahanin natin, kagaya ng pag-ibig, ay mga bagay na hindi nakikita ng mata. They are called abstract things, no? Kaya sabi ni Santiago sa Santiago 2:14, sabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. And then in chapter 2 verse 18 of the Epistle of James, sabi niya, ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang gawa, at ipakikita ko sa inyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So, nang sabihin ni Pedro na idagdag ninyo sa pananampalataya ninyo ang mga bagay na ito, is not referring sa doctrine of faith plus works, no. But what is telling us, itong ina-address niya ay believer na. Hindi yung pananampalataya at gawa ang makaliligtas sa kanila. Sila ay ligtas na. Kaya lang ang gusto niya sabihin, dapat ipakita natin. When he say add to your faith, ang gusto niya sabihin, ipakita natin. Kaya yung NIV, hindi niya ginamit yung add to your faith, kundi sabi niya, for this reason, make every effort. Muna, no? Hindi niya sinabi kaagad yung add your faith. Make every effort to add to your faith goodness.
Ang gusto sabihin dito, kailangan, dahil meron tayong pananampalataya, ang Diyos ay kasama natin, meron tayong kalakasan, dapat ay makita naman sa atin ang bunga ng pananampalataya. Kagaya ng ating pinag-aralan, add to your faith goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love ay makita ninyo. So, itong bagay na ito, mga kapatid, sinabi niya dapat makita sa atin. So, yun ang kanyang exhortation. Kaya, sinabi niya ngayon, sa verse 12, palagi kayong, nire-remind ko kayo sa mga katotohanan ito. O bakit ginamit niya yung salitang, kailangan ko yung i-remind sa mga katotohanan ito? Sapagkat minsan tayo, kahit Kristiyano na tayo, dahil nasa laman pa tayo, and we easily forget the promises of God. Easily forget yung mga sinasabi ng Diyos sa atin sa buhay natin ito. So sinabi niya, so I will always remind you of these things, even though you know them. Alam ninyo itong mga bagay na ito. Subalit sabi niya, nire-remind ko kayo upang kayo'y maging matatag sa katotohanan na nasa inyo ngayon. So, maraming bagay na katotohanan nasa atin ngayon, but sometimes we forget them. No? Kagaya ng halimbawa, dapat tayo magpatotoo sa mga tao upang sila'y makakilala din kay Kristo, at nasa ating kapangyarihan yon, hindi sa mga anghel kundi nasa atin, because we are also a recipient of God's grace. But sometimes we forget that. Dahil sa maraming bagay sa laman, maraming bagay na sa sanglibutan ito na ating masyadong inaasikasuhan, and sometimes we forgot the command of God to witness, and we forgot the command of God to live a holy life. Yun ay mga command. Kaya lang kung minsan nakakalimutan natin yun. So I will always remind you, sabi niya, verse 12, of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. So sabi niya, kaya ako kayo nire-remind, gusto ko kayo ay mabuhay sa pamamagitan ng mga katotohanan ito. Dahil sabi niya, nire-remind kayo habang ako'y nabubuhay. Dahil sa panahon ito, si Pedro ay malapit ng umiwalay sa kanyang katawan. Malapit na siyang mamatay. But before his death, he is reminding them of the things that God has given them, that God has endowed to them, the power that God has given to us to live a life according to the will of our Lord Jesus Christ. I always remind you of these things as long as ako'y nabubuhay pa. Gusto ko bago ako mamatay, i-remind ko kayo sa mga bagay na ito para wag ninyong makalimutan. So sabi niya, because sabi niya sa verse 14, I know that I will soon put aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me. Malapit ko nang iwanan ang katawang ito. So, ang isang Kristiyano kapag siya'y mamatay, anong iiwanan niya? Ang kanyang laman. It is not true na ang kanyang espiritu ay natutulog habang hinihintay niya ang Panginoon. Hindi totoo yun. Ang katawan ay iiwan niya. Ang katawan ay lilibing sa ibabahon sa lupa. But the spirit ay hindi natutulog, kundi pupunta siya kay Kristo. 2 Corinthians chapter 5, babasahin ko sa inyo. 2 Corinthians chapter 5, particularly dito sa, basahin ko una, from verse 1, no? Tignan niyo sa wika English. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, kung wala na, kung mamamatay na ang katawang ito, we have a building from God, an eternal house in heaven that built by human hands.
Sabi niya, meanwhile we groan longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Gusto sana namin yung magkaroon na ng katawang walang hanggan, yung pinangako ng Diyos. Iyon ang gusto niya sabihin, babasahin niyo ito, pero tignan lang yun yung verse 5, no? Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit guarantee what is to come. Therefore, verse 8, tignan nyo, verse 6, sabi niya, therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. So, habang tayo nasa katawang lupa, tayo ay wala muna sa Panginoon. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would refer to be away from the body and at home with the Lord. Yung mas gusto namin, kagaya ng sinabi ni Pablo sa Pilipos at sinasabi rin niya sa 2 Corinthians, kung gusto namin na mawala na kami sa katawan upang ang aming espiritu ay pupunta na sa inyo. So, at ano yung mawala sa katawan? Sabihin, kung mamatay kami, ang body ay mawawala, but the spirit ay pupunta sa Panginoon. So it is not true that the spirit will sleep with the body. Iniintay nila ang Panginoon, no? Sabi niya, we are confident, kami sigurado, sinasabi ko sa inyo, na gusto pa naming mawala sa katawan at mapa sa Panginoon. Yun ang importante. So death for a believer is only a door to see Jesus Christ our Lord. Yun ang ating pag-asa. That's our hope. Kaya iyon ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter, particularly 2 Peter chapter 1 pa tayo. Sabi nito sa verse 14, sabi niya, because I know that I will soon put it aside. Iwan ko ng katawang ito. As our Lord Jesus has made clear to me, na ipinaliwanag na maliwanag sa akin ng Panginoon, na ang katawang ito iiwan ko. Kaya, bago ako pumunta doon sa Kanya, sinino niya, verse 15, and I will make every effort to see that my departure, you will always be able to remember these things. Gusto kong tiyakin na bago ako mawala at pupunta sa Panginoon, bago ako mamatay, gusto kong tiyakin na sana ang mga salitang ito ay huwag ninyong kalilimutan. Diba ganyan tayong mga kapatid na dapat dapat tayo ay mag-aral sa kanyang salita at huwag nating kalimutan ang mga payo ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Kaya yun ang palaging inuulit-ulit ni Pedro, reminding Christians to study and obey the word of Jesus Christ, our Lord, bago siya mamatay upang kung wala man siya sa laman, sila ay manatiling manindigan sa ating Panginoong Yesus. Dahil sabi niya, ang aming patotoo kay Kristo ay hindi batay lamang sa mga kwento kung saan-saan namin narinig, kundi ang aming patotoo kay Kristo ay aming napapatunayan sapagkat nakita namin ang isang pangyayari. Sabi niya, noong siya ay nagbagong anyo doon sa bundok ng Olibo. Tignan niyo, no? Verse 16, for we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came out from the majestic glory, saying, this is my beloved Son, whom I love, with Him I am well pleased. So we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. Ano sinasabi ni Peter dito? Ang sinasabi niya ay tungkol sa kanyang nakita mismo doon sa bundok na ating mababasa yon sa Matthew
Matthew chapter 17 verse 1 and 9. Now, kwento ko na lang sa inyo. Matthew chapter 17 verse 1 to 9. Note ninyo, basahin ninyo. Noong nasa bundok sila, sinama sila ng Panginoong Yesus, ay biglang nag-ibang anyo ang Panginoon. Nakita nila hindi yung taong si Kristo, kundi yung maningning na Diyos na nakita nila. Bakit ipinakita ang bagay na yan ng ating Panginoon sa kanila? Upang magkaroon sila ng preview na parang paunang bagay tungkol sa darating na kaharian ng Diyos nang siya mismo ang Panginoon Jesucristo, ang hari sa kaharian yan. Nakita nila, para bang yung si Pablo, nakita rin niya, hindi na si Kristong tao. Nakita niya na parang maliwanag kaysa sa liwanag ng araw sa katanghalian. He saw the risen Lord. He did not see the man Christ Jesus, but he saw the God Jesus. Dito rin sinasabi ni Pedro, sila ay mga saksi sapagkat nakita nila ang Panginoon Jesucristo. Kaya yung kanilang mga pangangaral sa inyo, hindi katang-isip lang o hindi bagay na narinig lang nila sa mga tao. Kundi sabi nila, nakita nila ito noong nasa bundok siya. Sabi niya, for we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, this is my Son, whom I love, with Him I am well pleased. Nang makita ni Pedro yon, sabi niya, gagawa tayo ng tabernakulo, isa sa Panginoon, isa kay Moses, isa kay Elijah, dahil nakita nila si Moses and Elijah. Subalit, narinig nila ang tinig galing sa langit. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano gusto sabihin? Ang gusto sabihin, wag mo siya i-compare kay Moses or kay Elijah. Iba, sapagkat siya is the Son of God, and when we say Son of God, is God. Kaya lang ginamit yung Son of Man nung siya'y dumating dito sa libutan at nagkatawang tao. Siya nasa laman, but all of a sudden, he was transfigured. Transfigured siya. At biglang nakita isang maningning na Diyos na hindi kayang tignan ng kanilang mga mata. At nang pagkatapos niya, nagbalik siya muli sa kanyang anyong tao. So, yan ang patotoo na sinasabi ni Peter na hindi siya magmamali. Kaya sabi niya, yung mga wika niya, ang mga pahayag ng Panginoon sa mga propeta ay reliable. Pwede nating paniwalaan. The words of God in the Bible, they are reliable at dapat nating paniwalaan sapagkat iyan ay mga katotohanan na galing sa Diyos. The Christian doctrine is a revelation from God. Hindi galing sa tao, hindi galing sa mga philosopher, hindi galing sa mga malalalim na taong sa kanilang pag-iisip. The carnal mind cannot understand the revelation of God unless they will believe in Him. Lahat ng sinulat, sabi niya, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it. Yung aming mensahe ay maasahan ninyo at totoo at kailangan kayong makinig at kailangan ninyong paniwalaan, sabi niya. You will do well to pay attention as to a light shining in a dark place until the morning star rises in your heart. Parang isang kadiliman, subalit unti-unti ang liwanag ng araw ay nakikita natin sa pagkatawa ng ating Panginoong Yesus. In the midst of this dark world, yung isang mananampalataya, unti-unti ay sumisinag sa kanyang araw ang katotohanan ng ilaw upang kanyang maunawaan, makita at paniwalaan ang kanyang pag-asa sa buhay.
At yan ay ang Panginoong Yesus sapagkat siya ay nagandog ng buhay niya sa krus upang tayong mga makasalanan ay magising sa katotohanan at upang tayo ay makakita ng liwanag na galing sa ating Panginoong Yesus na ating nababasa sa kanyang salita. Kaya yung isang Christian mind is wiser than the carnal mind, no matter how high he has attained in secular education. Christianity is a revelation. Ay maunawaan lang ng isang taong nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. Dapat ninyong malaman na yung mga ula sa Bible, yung kanyang mga salita, ay hindi galing sa salita sa kaisipan ng tao. Bagamat ginamit ng Diyos ang mga tao na sumulat sa kanyang salita, ang katotohanan ng sinusulat lahat ng mga prophets and apostles from Genesis up to Revelation. They are not a product of the human mind, kundi they are the revelation of God na ang Panginoon habang sinusulat nila ay dinidikta sila ng banal na Espiritu sa katotohanan dapat nilang isulat. Kaya sabi niya, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, kahit tao sila, spoke from God as they were carried away by the Holy Spirit. Hindi ang tao. Sabi na, gawa lang ang tao ang Bible. Totoo, sinulat ng tao, but hindi galing sa tao ang kaisipan, kundi galing sa Holy Spirit. Kaya ang Bible, tandaan ninyo, the book is inerrant. Alam niyo inerrant? Wala siyang mali. Kung magkakaroon man ng mali ay dahil lamang sa pagsalinsalin ng Bible, but it is not, you will not be deceived because the truth itself is here. Kaya sabi ko, sa panahon natin kuminsan, ang diablo ay gumagawa to water down the scriptures. Yung mga kuminsan Bible sa mga bookstore, yung mga modern translations, kuminsan daan-daan tayo. Pero hindi naman tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay mananampalataya. Kung ang tao ay gumawa ng Biblia sa kanyang sariling kaisipan, ay madidetect natin, madidiscern natin na hindi totoo. Because still the Holy Spirit is guiding us nowadays kung paano ginaid niya yung mga prophets of old. So nandito ang katapusan ng 2 Peter chapter 1 and chapter 2, basahin ninyo, Lord willing, next time ay pag-aaralan natin mga kapatid. So, maraming salamat unang-una sa Panginoon at sa iyong mga nakikinig sa pag-aaral natin at naway pagpanalangin natin ang isa't isa at ipanalangin din niyo ako upang patuloy na bigyan ako ng pag-iisip, ng magandang pag-iisip at ang aking physical body na upang sa ganon ay may sunod natin ang pag-aaral sa kanyang banal na salita. So, inaasahan ko na makikita tayo sa muli sa ating pag-aaral. You study 2 Peter chapter 2 mga kapatid.